Umabot na din sa Zamboanga ang pamamahagi ng tulong ng DSWD sa tricycle drivers na apektado ng walang prenong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Git nila, malaking tulong ito para maibsan ang hamon na kinakaharap ngayon ng kanilang kabuhayan. Si Shirley Espino ng Radyo Pilipinas sa sentro ng balita. Para maging komportable ang mga tricycle drivers sa pagkuha ng kanilang tulong pinansyal, dito sa Zamboanga Central School, Zamboanga City, isinagawa ang payout site. Bukod sa naglagay na maraming upuan, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, may libreng photocopying at helpdesk din sa pagkuha ng cash relief assistance. Kaya naman si Tatay Casper, hindi napigilan ang excitement at todo pasalamat pa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sir, Pangulong Bongbong Marcos, maraming salamat sa yung fuel subsidy dito sa Zamboanga City. Natatanggap na namin. Kwento pa ni Tatay Casper, malaking tulong daw ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Sa taas kasi ng presyo ng gasolina, maliit na kita na lang daw ang naiuuwi niya sa kanyang pamilya. Imbis na makakita ka pa ng magandang tubo, ang ano mo, ginansya mo yung koleksyon malaki-laki, siyempre yung maliit na. Kasi tumaas ang gasolina, yung malimpyo na lang sa yung magkano na lang kikitain mo, maliit na lang. Isa si Tatay Casper sa mahigit 4,000 tricycle driver dito sa Zamboanga City sa nakatanggap ng 5,000 piso sa unang araw ng payout. Pagtitiyak ng DSWD Region 9, makatanggap ng tulong pinansyal ang lahat ng registered tricycle driver dahil bahagi na ito ng kanilang regular fund. As I mentioned earlier, this will come from our assistance for individual in crisis situation, or we call that AX. No, naging popular na yan ang AX ngayon. And this is part of our regular fund from the Protective Service Bureau. Ang pinadali at pinasimpleng pamamahagi ng cash relief assistance ng pamahalaan ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos na bigyan ng agarang suporta ang sektor ng transportasyon na labis na naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Mula rito sa Zamboanga City para sa Integrated State Media, Shirley Espino ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.